everyone! This is Arwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring ultra maldita na best in backwards nowadays. Aray ko, this is Alex Brosas. Ito po on The Chichi Show. Ang taray na talakay ng Showbiz Edition. Sige, Mare, umawa na ka ng umawa ng ganyan. Nakita ang best in backless mo. Because we are so beautifully confident in black. Ito na ang ating Easy Chika. Siyempre pa, ang everybody's favorite, oops, I did it again, si Andrea Brillantes, bidang-bida na naman. At siya ang hinunguso, itinuturo na siyang dahilan ng hiwalayan ni Elijah Canlas at ni Miles Ocampo. Kasi nga daw, napag-alaman ni Miles Ocampo na sa set ng pinapanood na senior high, itong si Elijah at si Andrea Brillantes ay nagsusubuan. What's wrong with that? Diba? Ano muna yung sinusubo? Pagkain. I-qualify natin. Kasi kayo naman, masyado namang pag-ekis na ekis ng inyong mga imahinasyon. The two young actors are just being very sweet to each other. At nagsusubuan sila ng food. Hindi naman kinabi ni Andrea na magdala ng food si Elijah sa loob ng kondo. Walang ganon. So nagsusubuan lang silang dalawa. At yung bakit naman nag-selos si Miles doon, ay siya na mag-explain, di ba? Alam naman kami mag-explain. Sa akin naman, kung talaga nagmamahalan kayo ni Elijah, yung ganong mga maliliit na bagay, ay, pinalaki. Parang ang hina-hina naman ng foundation ng relationship niyo, Mare, di ba? Kung dahil lang doon, maghihiwalay ang decolor at puti. Dahil lang sa pagkain, dahil lang sa pagsubo. Parang it's so petty, my God. Yes. I hope the split was more than that, di ba? Saka ano ba sinusubo ni Andrea ng mga oras na yun? Pinapakita niya ba kay Elijah Canlas kung paano ang tamang pagsubo ng saging na saba? Hindi naman siguro yun, my God! Dino-demonstrate niya kay Elijah kung paano kumain ng virgin at hindi na virgin ng saging na lakatan. My God! Diba? At naranig ba naman tayong lahat na si Elijah Canlas ay lakatan. Ay! Ang comparison ay lakatan. Parang mas latundan lang si Elijah, di ba, Mare? Senyorita. Oh my God! Diyos ko! Diba? So kung totoo naman pagkain at hindi naman prutas ang sinusubo, bakit kailangan pagsilosa? Or not unless yung subuan na yung madalas. Whatever. I don't think that should be the reason for a split up. My God, nagsusubuan lang, mag-split kayo? Diba? At ang nakakaloka, yung mga ibang bakla, ginagawa siyang big deal. Ginagawa talaga siyang major issue para na talaga siraan si Andrea. Para talagang palaban si Andrea talagang pinakababaeng makasalanan sa lahat. Alam mo what's uso nowadays? Aside from breakup, nobody's talking. True. Nobody's talking why they split. Oo. Di ba? Yan ang common denominator ngayon. Well, in fairness, kay Elijah Canlas, he admitted na may rough patch talaga ang relationship pero nila. there was no elaboration. Pero wala elaboration. Oo, di ba? There was no explanation, di ba? Why they broke up, di ba? Parang laging ganun eh. Parang they do not want to demystify the breakup. Totoo naman. Saka diba? karapatan naman na lang mag-aminan sa lahat kung ano ang dahilan. Diba? Diba? Pero sa akin naman, sobra naman kayo kay Andrea. Sa bagay, kung ganyan ka naman kaganda. Lagi na lang si Andrea, no? Parang woman of the hour, woman of the century, woman of the world, lahat na ng klaseng woman, siya na yun, ano? Parang lahat na lang siya ang may kasalanan. Oo, parang, Parang wala bang fault si Miles sa relasyon, kaya nasira? Hindi, parang siya lang ang babaeng maganda, babaeng sexy, babaeng kinababaliwan, babaeng kina-insecurean. Parang she is the woman. Parang Miss Universe, di ba? Parang ang beauty niya, parang, di ba? At samantalang hindi naman katangkaran si Andrea. Oo, pero... Super petite, pero... Grabe kasi ang sex appeal ni Andrea. We have to give it to her. Naku, ito naman, parang we sounded like her publicist. Ay, naku, hindi, no? Excuse me, she doesn't even know us, di ba? Yes. Kasi iba talaga siya.
talagang lahat yung mga artista ngayon, siya ang naiiba. Talaga, if you see her in person, she's all woman na eh. Oo, kahit na medyo ano pa siya. And for somebody na grabe ang tinatanggap na bashing, she's so classy na hindi niya kayo pinapatulang lahat. At saka she's so brave. Di ba? She know how to deal with intrigues, controversy. Di ba? Parang, we have to applaud her. We have to give it to her. Kasi, yung iba dyan, ako na yung burn na, nagwala-wala na, pinatulan na, di ba? Di ba? When people were picturing her as a other woman, o third party, third wheel, dahil pa lang siya. Quiet lang. Mas gusto niya pa nga ipagtrabaho ng magtrabaho at ipagtanggol ang nanay niya at mas gusto niyang ginagawa ang lahat para sa pamilya niya. Kaysa pumato sa kung sino-sino mga basher na hindi naman siya kakilala at mga wala namang kapararakan sa mundo. At saka, that's the way to deal with bashers. Di ba? Ngayon, kahit magngangawa kayo, kahit magmura kayo, kahit magwala kayo, you don't get nothing. Yes. You get nothing pala. You get nothing. Hindi na dignify ang kahit ano accusation. So, ang ending na bumukha kayong tanga. Nagbubukha kayong papansin. Di ba? At totoo yung observation mo daw kay Mara, parang merong mafia na concerned ka ng effort para pabagsakin si Andrea, di ba? Parang, at ang nakaka-bother pa doon, mga baklang makatanda pa ang gumagawa ng mga bagay na kahindik-hindik sa kanya na para bagang kilala na itong batang babaeng ito. Na parang, ang lahat naman ng sinasabi nila, mga di umano. Ayon sa ang mapapagkatiwala ang source. Tapos sasabihin, matagal na namin alam yan! Biglang babawi, matagal na namin alam yan. Diyos ko. And sa akin, biglang nangyari nung pumutok na. Tapos, at sasabihin mo, vindicate, saan po banda ang vindication? Di ba? Tapos bigla mo sasabihin, matagal na namin alam yan. Ano po? Ang vindication ni Andrea Brillantes nowadays is that fact that pangmalakasan na naging trending topic sa X ang Kyle Drea comeback. More than 30K. Wow. Ang naging kanyang ang mga fan nila na nagpa-trend sa Kyle Drea comeback. Sa ayaw niyo't gusto, talagang maraming nagmamahal kay Andrea Brillantes. At para sa kanilang mga fan, si Kyle Etriali talaga ang knight in shining armor niya. Kasi hindi niya lang to co-actor, best friend niya pa for real. Best friend niya for real. So, kesa po sinisiraan niyo si Andrea, suportahan niyo na lang po ang kanyang karera dahil wala pa po tayong artista na katulad niya nowadays na batang totoo. At kung sakasakali man lang she plays with fire, karapatan niya yon. At wala tayong karapatang husgahan siya, di ba, Mare? At saka, hindi when you open your mouth, show proof. True. Kasi nagmumukha kayong tanga. True. Di ba? Tapos, yung mga naglalabas naman ng proof, hindi naman totoo, fake news. Di ba? Parang, mga assumption din yan. Mga taga-assumptionista, my God. Di ba? Parang, parang, tama ka, Mari. There is a concerted effort na parang si ano lang sisirain. Si Andrea lang. Lahat na lang. Kinonek sa kanya. Lahat na lang inano sa kanya. Parang, bakit siya lang ba artista sa Pilipinas? At siya lang ba ang babaeng maalindog? Parang, ewan ko na lang sa inyo. Para tuloy, may pinagtatakpan. Yes. Di ba? Yun ang lumalabas Parang, you knew the truth, at yung truth ay hindi involved si Andrea. Yes. Now, para ma-diffuse, 'di ba? Yung mga sa ibang tao, mapunta ginagamit niyo si Andrea, 'di ba? Parang very obvious yung Obvious to obvious ang paggagamit. Obvious to obvious na ang pagkatakip. At 'di ba yun nga lumuluto na rin sa X na ang supposedly ang totoong other woman nga ni DJ and non-showbiz at it is a Vietnamese girl. Di ba? Yun ang sabi So again, wala pa rin namang makapagpatunay, wala pa rin namang resibo, sabi-sabi na naman rin lang. Di ba parang... Not unless it's DJ who says it all, doon lang kami tatahimik. Doon lang kami mananali. Pero that will not happen. We know. Hindi mangyayari I don't think DJ is not gutsy nor ballsy to admit anything, lalo na
tong mga panahon na ito. And on that note, ito po si Alan Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The TT Show, ang tarayan at talakayan showbiz edition.